Okay, so yung next natin naman tutorial, else if statement. So yung else if statement, so ito yung definition. Use the else if statement to specify a new condition if the first condition is false. So ano ibig sabihin yun? Ang meaning yun, yung first condition natin, itong if, kapag false dito, false yung ano dito, pupunta siya sa else if, diba? Sa second condition, i-check niya kung true to, gagawin yung code dito. Pag wala sa dalawa na to, pupunta sa else. So, ayun yung if-else statement. So, itong program naman na to, ito yung grade score. So, may variable tayo na yung grade natin is 86, di ba? So, i-check muna yung una. So, 86 false, di ba? Dito naman true. So, we pass. So, pass tayo sa test. Paano naman kung 79 tayo? 79. Okay, 79 tayo. Ibig sabihin, failed tayo, hindi tayo nakapasa. So, i-recap natin muna yung ginawa natin. So, may variable tayo. Yung score natin is 79. Check dito. Okay, failed. So, labas na tayo sa loop lahat yun. Hindi na to i-check. Kapag true na yung isa, ito na yung ipiprint. Wala na tayo, hindi na i-check yung next. So ayun yung if-else statement. So, okay, one more time. So, nakakuha tayo ng 90 na score. So, ira natin. Okay, pass tayo kasi 90 is greater than 85. So, true. Papas. So, pag minus 80, okay, I think hindi natin mati-trigger yung else kasi meron tayong condition dito eh. I think mati-trigger natin kapag 80. Okay, else kasi hindi siya dito, pati dito din. Pupunta siya sa else kasi 80 is less than by 80. Hindi, diba? Kasi equal sila. So, ayun yung else. So, yung next tutorial na yung else statement naman, explain natin. So, yung example lang sa else statement. So, parang dito, nuggets nyo na rin, di ba? So, yung ganito yung paggamit ng else. Okay, doon na tayo sa next tutorial.